ulan. So siguro po mas magandang mag-update na rin po kami ng mga preparation po ng ginawa po ng ating engineering department regarding po sa ating dredging, desilting program at pati na rin po yung mga ating diking ginawa dito sa lungsod ng Cabanatuan. Sabi ko nga po kanina, what if wala tayong dike, wala tayong dredging and desilting, ano kaya ang Cabanatuan? So, Engineer Arnold, any update? Hindi pala ako nakakapag-good morning, ano? Magandang umaga po sa lahat po ng nanonood at nakikinig dito po sa ating programa na si Jay sa Double J. So, sabi nga ni Doc ninyo kanina, actually yung mga proyekto ng ating lungsod regarding dito sa ating mga magsasaka at saka sa ating sa mga flood mitigation control natin, matagal naman natin ginagawa yan, Doc, ninyo eh. So, since mula pa noon, talagang pinaghahandaan natin yung katulad dito, inalapit na tagulan at saka yung mga pagbabagyo. So, alam naman natin, noong mga panahon na wala pa yung mga slope protection, yung mga dike na ginawa natin dito sa ating lungsod, lalo na dito sa may Kailugan. Pag kami mga bagyong dumadating, lalo't medyo malakas, kasama naman yan, alam naman natin na kasama yan mga pagbaha. So, mula nung nagawa yung ating mga dike dito sa ating ilog, so naramdaman natin, yung dating mga binabahang lugar, mga dating mga barangay na binabaha pag bumabagyo at lalo tinatamaan yung ating lalabigan. Ang epekto niyan talaga, malawakang pagbaha dito sa ating lungsod. Dahil tayo ang dinadaanan tayo ng tubig mula dito sa mataas na parte papunta sa Pampanga River. So dadaan muna dito sa ating ating bayan, sa ating syudad. So mula nung nagawa yung mga diki na yan, nabawasan na yung mga yung mga barangay na binabaha dati. Sa ngayon, aramdaman naman natin ng mga nakaraan na taon, halos hindi na binaha yung mga dating binabaha nating lugar. Lalo na doon sa gawin namin. Alam na alam ko yan dahil taga Sumakab na ako. At nung ala pa yung diki na yan, naranasan ko yung isang malaking pagbaha. Mga 2015 yata yun. Pinasok. Doc ninyo, yung bahay ko, halos mahigit 1 metro ang taas doon sa kalsada namin. So, pinasok ko yung bahay namin ng halos isang baitang doon sa aming floor elevation. So, yun, paglabas ko ng kalsada, halos hanggang balikat ko yung tubig. Mula nun, nagawa na nga yung dike dito sa aming lugar, hanggang mula dito sa may Baldepuente na yan, Mayapyap, hanggang dito sa may Kaingin. Dire-diretso yan. So, nung after nun, 5 years, 10 years na nakalipas, wala nang naging pagbaha dito sa aming particular dito sa aming barangay na dati binabaha. So, regarding naman doon sa mga dredging activities natin, at alam natin na nai-report naman ng ating magaling na inhinyero dito sa motor pool na si Engineer Raul Gonzales at saka ni Engineer Patrick Pingol. Sila kasi yung namamahala at namumuno dito sa ating dredging activities. So, dire-diretso naman yan, lahat ng ating mga creek, yun naman ang binigang pansin dahil alam naman natin na pagka umulan, kahit na hindi pa gaano kalakasan at dumaan dito sa ating mga creek, panigurado yung mga nasa mga laylayin na part, lalong-lalo na nga yung mga nasa mas mataas pa yung elevation ng tubig kaysa sa elevation ng lugar nila, siguradong babahain. Doon pupunta yung tubig? Yes, doon pupunta yung tubig. So, ang ginawa naman ng ating gobyerno, ating pamahalaan, nagpundar ng mga ganyang equipment, yung mga amphibious excavator. Para linisin at para isaayos yung ating mga kasapaan o yung mga creek dito sa ating lungsod. At sa kasalukuyan, dahil year and Hindi naman hindi tayo tumitigil eh. Tuloy-tuloy. Buong taon yan, dire-diretso ng pagtatrabaho. Dahil alam naman natin na pagka natapos na yung isang part, tutubo at darating din yung mga tinatawag nating mga water lily o yung mga water hyacinth na nandyan sa ibabaw ng ating mga creek. Na siyang nakapipigil din sa maayos na pagdaloy nung tubig na manggagaling dito sa groundwater dahil dyan ang pasok niya pagka umuulan eh. So, ibig sabihin, engineer,
itong dredging and desilting project natin dito sa lungsod ng Cabanatuan ay tuloy-tuloy every year. Hindi siya nahihinto. Tama. Pag natapos natin yung isang lugar, babalik tayo ulit para dahil alam natin, ma-maintain na yung talagang lalim at lapad ng ating mga sapa. Nang sa gayon, yung ating mga magsasaka nakadikit diyan, maayos naman yung pagpasok ng tubig sa kanila. At kung sosobra na yung tubig na galing sa kanilang mga kabukiran, bumalik doon sa ating mga creek. Hindi lang naman yung mga creek kasi ang ating nalilinis. Meron din mga request yung sa National Irrigation na linisin din yung kanilang mga kanal. So, yung mga magsasaka natin nakikinabang. Tama-tama, ano? So, yung safety ng kanilang mga pananim, lalong-lalo na ngayon tag-ulan. Tama ka, Dok Ninyo. At isa pa dyan, yung di ba sinasabi natin, kasi may mga hindi naman lahat ng portion ng ating creek talagang open. Meron kasi dyan yung iba, lalo na nung una nga na na-encounter nung ating grupo, na nakatayo na halos yung mga bahay nila doon sa gitna ng creek. So sabi nga ni Engineer Patrick nung nag-report siya noong nakaraang linggo, yun yung mga challenge sa kanila So sa atin, sa ating sa Tinaman, pagka naapektuhan, lalong-lalo na yung mga nag-squat mismo doon sa creek at naapektuhan yung kanilang mga tirahan, hindi naman natin sila pinabayaan na doon na lang na iaalisin doon Nililipat natin sila, lalong-lalo na at wala naman silang ibang pupuntahan dito sa ating National Housing na proyekto din naman ng ating lungsod sa pagkikipag-ugnayan ng National Housing Authority. Nakapagtayo tayo ng mahigit 100 o almost 180 units ng pabahay dito sa may Kalikid. Na siyang pinaglilipatan naman ng mga walang yung mga informal settler na tinatawag na pwede silang manirahan doon. Yun ang naging naging hakbang para yung mga proyekto natin dito sa ating lungsod, yung mga naaapektuhan na wala nang mapupuntahan, doon napupunta. May relocation site tayo. So at ang maganda pa doon, Doc Nino, alam naman natin na doon sa pinaglilipatan ng mga informal settler, andun din sa harapan na yun, doon matatayo yung project na isang malaking proyekto, yung Kamiko. Na darating dito sa ating lungsod. Kaya tamang-tama magkakaroon sila ng pangkabuhayan dahil magkakaroon sila ng hanap buhay doon sa relocation site na ginawa na housing project ng ating lungsod. Tama. At doon din sa gawin na yon, kung mapapansin nila, nandoon din yung tinatawag nating home for the aged. So, ando na lahat. Kumbaga, hindi talaga pinabayaan ng ating pamahalaang panlusod na mula sa pagkapanganak hanggang sa pagtanda mo, meron kang ramdam mo na may tumutulong at kakalinga sa'yo. Tama nga. Ang Kalikid Sur po ay talagang magiging buhay na barangay dahil nandyan po ang ating housing project, nandyan po ang home for the aged natin, at ang pinaka-importante po, dyan po tatayo yung pabrika ng Kamiko. So, mangangailangan po ng 14,400 na empleyado ang ating pabrika na gagawin dyan po sa Kalikid Sur. At ito po ay na-inspect na rin po ng company ng Kamiko at ito po talaga ay gustong-gusto lang lokasyon, ito pong Kalikid Sur. At bukod po dyan, sabi nga po natin, yung tulong sa agrikultura. Binisita po ni Mayora Maika ang ating pong rice processing warehouse at ito po ay tapos na. Siguro meron po tayong video clip dyan na maipakita po yung ating pong rice processing warehouse na tapos na po. Engineer Aldo, ano masasabi mo sa ating rice processing warehouse? Gaya nga nung nabanggit ni Doc Nino kayo nung isang araw o kahapon yata, nagpunta si Ma'am Maika dyan para makita talaga, bisitahin yung ating rice processing complex na ginagawa. Actually, Doc Nino, hindi pa siya fully tapos lahat Meron pa mga ibang part. Yung kadugtong ng building na yan, yung pangatlong pangatlong building. Yes, pangatlong building. Tatlong building. Kasalukuyang ginagawa ngayon. Yung dalawa halos yung una, tapos na. Yung pangalawa, halos matatapos na. Yung pangatlo, sinisimulan na. Okay, ano yung unang building? Ano yung unang building? Yung unang building, andyan yung mga makina nakalagay. Yung tawag dito, yung panggiling ng palay, yung dryer nila. Andyan sa unang building. Okay. And then yung pangalawang building, doon andun yung pinaka-warehouse talaga. Yung mga palay doon ay imbak, yung mga bigas na magigiling, andyan lahat.
So, tatlo bali yung isang buo na yan, tatlo hanggang apat na building yung magkakatabi na yan. And then bukod pa dyan, yung galing sa Department of Agriculture talaga na natapos na. At actually, last two or 3 weeks ago, na-inspection na namin yon. So, ready for handover na sa LGU Ayun si yung Mayora. building. Si Mayora kahapon yan nung nagpunta kahapon nag-visit siya dyan kahapon para makita talaga. At makapag-start na makapag-start na tayo ng paggiling ng palay para ma-distribute na at makapagbigay na tayo ng diskwento doon sa mga kababayan natin na mag-a-avail nung mababang presyo ng ating bigas. Paano po ba bababa ang presyo ng bigas dito sa lungsod ng Cabanatuan? So, ganito po ang mangyayari. Yun pong ani ng magkasaka ay diretsong bibilin ng ating pong LGU. So, ibig sabihin, wala na po tayong middleman. So, yung pong expenses sa middleman, matatanggal po yun sa presyo. Kaya, pwede po nating bilhin ng mataas na presyo yung palay. So, libre po ang giling. So, magiging bigas po yan. At yan po ay maibebenta natin sa mababang presyo dito po sa lungsod ng Cabanatuan. At pagkakaalam ko po, meron po tayong ID pamimigay bawat pamilya na magiging priority na mabigyan po ng murang bigas na manggagaling po sa ating rice processing warehouse. At sabi nga po ni Mayora, maghihintay na lang po tayo ngayon ng permit sa Sanggunian, panlalawigan, nang sa ganun po ay maging operational na ang ating rice processing warehouse. Napakalaking tulong yan sa ating mga kababayan dito sa ating lungsod. At mapapababa talaga niyan yung dahil subsidize siya ng ating pamahalaang panlusod, mapapababa niya yung presyo ng bigas na kung dati ay nakakabil tayo ng 40 pesos per kilo, baka mapababa pa at maging 30 siguro or 25. At malaking tulong yun para sa kagaya natin na araw-araw ay kumakain ng bigas. Kanin. At hindi naman bigas na kanin. Sinasayang muna natin bago hindi naman bigas na bigas. So, Engineer Alon, 3 building ito, tapos na yung dalawa, yung mismong gilingan, tsaka isang warehouse. Yung pangatlo? Tatlo na yan, naka-building na yan. Dalawa yung sa may pinaka-warehouse talaga. Yung una, yun yung sa may mga makina na doon. Ang gilingan. Ayan, 3 building yan, magkakatabi. Ito yung pangatlo. Hindi, 3 na ng buo yan. Pang-4 yung ginagawa. Pang-4 yung nakabakante. Okay. So, tapos na po yung 3 building. Ito pong pang-4 ngayon ay ginagawa na rin po. At additional, kumbaga ito po yung magiging additional warehouse ng mga palay at bigas na bibilin po ng ating LGU. At konting panahon na lang po, yan po ay pakikinabangan na ng taong bayan. At saka makikita nila pati yung paligid niya, yung pinaka-site development, ayos na rin. At dati hindi simentado yung area na yon. Ngayon na-semento na yung pinakakalsada. Kaya maganda na yung magiging kung makikita nila yung site development niyan. Maayos na maayos talaga. At nandyan kanina pinakita po natin yung housing no. So nandoon po yung ating home for the aged na bago. At ito rin po ay malapit na rin pong mag-operational at tapos na po yung ating pinakabahay. Ang aayusin na lang po dito, ayun na lang pong ground, Engineer? Doc. Actually kasi yung home for the aged na yan, hindi naman yan natatapos sa dyan lang yan. Siyempre, kailangan din ng recreational area ng mga oldies natin. Kailangan yun. Hindi na pwedeng nakakulong sila dyan sa buong building na yan. So, kailangan din nilang magkaroon ng pagkakaabalahan doon sa kapaligiran ng ating home for the aged building. At saka, naka-pacing din Hindi limited sa ganyan lang kalaki dahil alam naman natin na ilang ilang kwarto lang yun nandyan. So, padagdag pa yan. Tsaka yung mga recreational area nila, iaayos natin yon. Nang sa ganon, yung mga seniors natin na walang magkakalinga sa kanila, diyan mapupunta. Kasi meron din sa pagkakaalam ko, may mga nursing din yan home para doon sa mga mag-aalaga dito sa ating mga elderlies. So wala po talagang maiiwanan dito sa lungsod ng Cabanatuan. Lahat po ng sekta ng lipunan ay merong programa. So yan po ang tinatawag natin home for the aged. Na hopefully po
ay matapos na po ang phase 2 at nang papakinabangan na rin po yan ng taong bayan.